May tanong ako, feeling mo ba parang ang ordinaryo ng buhay mo na napakasimple, napaka-boring, at feeling mo parang ang liit-liit mo at walang kakwenta-kwenta yung buhay mo kasi walang exciting na nangyayari? Ay nako, may kwento ako para sa'yo, makinig ka. Alam mo, ang mensahe ko napakasimple. Simple. Totoo 'to, na ang ordinary life, ang ordinaryong buhay ay sobrang ganda. Bakit ko masasabi 'yan? Ang kwento ko tungkol sa aking nanay at tatay, ordinaryo ang buhay nila. Hindi totoo. They've been married for bago sila nakuha ni Lord 'no, kunin ng Panginoon, 60 plus years married. Grabe. Tapos hindi lang 'yon. So yung tatay ko nagtrabaho sa isang kumpanya, 30 years. Araw-araw, same company. Tapos yung nanay ko, housewife, nag-alaga ng 6 na anak. Tapos, nagdadasal, pumupunta sa simbahan, tumutulong sa may hirap. Napakasimple ng buhay nila. O ito pa, 1980, nagsimula sila ng isang maliit na prayer group sa garahe namin. Light of Jesus ang pangalan. Sa isang magandang araw, 30 ang dumarating. Alam mo, pag konting ulan lang, nagiging 20 lang. At naalala ko, may isang araw na sobrang lakas ng ulan. Naalala ko yun 7 lang kami. Nagwo-worship, tapos ako nag-talk. Alam mo, yung nanay at tatay ko, alam nila na wala silang gift na humarap sa harap ng tao at mag-preach. Kaya from day one, sinabihan nila ako, "Obo, ikaw ang mag-preach ha." So, ayun. Alam mo, iniisip ko, yung nanay at tatay ko ni minsan hindi hindi nag-appear sa dyaryo, hindi na news, wala. Ako lagi. Ni minsan hindi nag-appear sa TV. Ako, lagi rin meron akong show weekly. Ni minsan hindi tinawag ng Malacanang para bigyan ng award ng presidente. Ako, nangyari na yan sa akin many years ago. Tinawag ako ng Malacanang tapos binigyan ako ng award ng presidente ng Republika ng Pilipinas, 'di ba? Ang sikat. Yung nanay ko, tatay ko, hindi, wala. Pero alam mo, kung wala sila diyan, wala rin ako dito. Na napakaordinaryo at simple ng buhay nila, pero napakaganda. At yun ang mensahe ng incarnation. Yun ang mensahe ng Pasko. O babasahin ko sa inyo yung ebanghelyo natin ngayon. While they were there, the time came for her to have a child, and she gave birth, si Mama Mary, to her firstborn son. She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Napakasimple. Si Lord naging baby. Bakit? Simple lang ang mensahe. Pakinggan mo. Ang Diyos naging ordinaryo para sabihin sa iyo, sa iyong ordinaryong buhay, nandyan siya. Nasa loob mo, katabi mo, all around you. Ang Panginoon ay kasama mo araw-araw sa iyong ordinaryong buhay. Galing, di ba? Nung 2020, no, 2021, nahirapan tayo sa pandemic, ordinaryong buhay, kasama mo si Lord. Yung darating na taon, kasama mo pa rin ang Panginoon. Kaya hindi siya ordinaryo. Extraordinary ang buhay mo kasi nandyan ang Panginoon. Kaibigan, dasal tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat. Ang buhay ko, Lord, ordinaryo, simple, pero napakaganda kasi kasama kita. Lord, buksan mo ang isipan at mata ko para lagi kitang maalala na kasama ka, Lord, sa aking buhay. Inaalay ko
ang aking munting buhay, ang aking ordinaryo na buhay, gawin mong extraordinary with your presence. I offer my life to you. Sinusuko ko, Panginoon. Inaalay ko ang buong buhay ko sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen! Merry Christmas! Samahan niyo ako ha, Christmas Day, December 25, 10 o'clock in the morning, Philippine time, Facebook Live, tsaka YouTube Live. Lahat ng mga full tank supporters. Magkakasama tayo, kwentuhan, tawanan, worship. Kung hindi ka pa full tank supporter, click yung button support now. O kaya, kung Facebook ang gamit mo, kung YouTube naman, click yung button join kung computer ang gamit mo. God bless you and I will see you tomorrow.